Hello, hello, hello everyone! Nakita nyo na ang ating mysterious teacup na dating pinapanood lang ng ating guest. Ngayon, iinom na siya dito sa ating munting teacup. Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Ngayon, ang kasama natin ay walang iba kung hindi si Miss Vicky Hombre Bueno. Hi, Vicky. Gandang hapon, Ate Gaines. So, hello ka naman sa ating lolos and lolas, titos and titas. Hello po, kape po tayo. Sabayan nyo kami. Let us praise the Lord. Give Him thanks. Ayan. So, talaga naman thankful tayo kasi nandito tayo sa buwan na ito kung saan pinag-uusapan namin, Vicky, nung mga nakaraang Lunes pa, hope in the heart of vocation. So maganda yung pag-asa kasi na nasa puso ng mismong bukasyon. At ngayon po sa Lolos and Lolas natin, hihiramin natin ang mga kataga ni St. John Mary Vianney. Kasi alam mo naman pag August, siya ang ating patron, no? So the Christian must be a luminous person who brings light, who always gives light. A light that is not his or hers, but rather a gift from God and a gift from Jesus. And we bring this light. So, Miss Vicky, mukhang talagang enlightened na enlightened tayo. Wow. Fresh na fresh ka pa rin. Thank you. So, kumustahin mo naman ang lolos and lolas natin? Kumusta po kayo ngayon? No? Sana, masaya po ako na nakasama ko dito si Ate Gaines. Baliktad yata o nakasama ko rito kay Ate Gaines. Po. So, pero Vicky, talaga nanonood ka talaga nito dati, di ba? Opo. So kasama ka sa nagme-message. Kasama ko sa nagme-message, ganun. Hindi ko akalain, nandito na pala ako. Correct. At marami kang ma-share sa amin. Kasi pag pag-asa pinag-usapan, mukhang mahabang panahon, binitbit mo yan. At yan ang naibigay mo as a light to our young ones. Pero bago yan, gusto ko muna malaman, kumusta ba ang roots mo? Ano ba ang pinanggalingan ng isang hombre bueno? Ako, very proud ako magsabi na yung parents ko, no? Kasi, kwento ko lang, slight lang muna. Kasi si tatay, ano yan masipag, may entrepreneur, tapos tall, dark, and handsome si tatay ko. Wow, tall talaga. Talagang tall. Ako, hindi ako tall, di ba? Tapos, si nanay ko naman, syempre cute, katulad ko. So, doon mo nakuha yung cuteness. So, one time, may pina-fill up sa amin ng form, sabi sa akin di-fill up naman ako. Tapos binalik sa akin yung form. Sister, hindi pwedeng ito ang contact person mo. Sabi ba naman sa akin, Ate Gaines? Ako, ha? Bakit? Hindi na pwede si nanay kasi nasa heaven na. Sabi ko, no? Tapos di sister, palitan mo to, laging busy to eh. Pagtingin ko doon ng form ko, bigla ko nangiti. Sabi ko sa kanya, sister, siya talaga ang tatay ko. Kasi yung pangalan po ng tatay ko, mga lolo't lola, ay Jesus. Sabi ko, Jesus talaga, contact person ko ngayon. Tapos dinagdagan ko na, alam mo, ang pangalan ng nanay ko, masisiyahan ka, nasa heaven na yun, si Virgin. Kasi Virginia nanay ko. O, diba? Kaya very proud ako magsabi na ang parents ko pareho nasa langit, diba? So, happy ako doon. So, nung maliit ka pa lang pala, blessed na ang childhood mo. Kasi ang tatay mo, Jesus. Ang nanay mo, Virginia. No? So, virgin talaga. Pero, mahabang panahon mo ba sila nakasama? Oo, kasi 72 years old si tatay. Nung nawala, si nanay ko parang nasa 70 yata. Parang gano'n. Let us praise the Lord. Ibig sabihin, naabutan nila yung senior citizenship, di ba? So, mahaba-habang time mo sila nakasama Malaki ba ang pamilya ninyo? 5 kami magkakapatid. Actually, 6, pero na -1 na. So, sa 5 magkakapatid, si kuya ko, nakatoy yung pangalan namin si Benito, si Melesio, panlalaki, di ba? Tapos yung 3 kong kapatid na babae, si Milagros, si Natividad, puro Marian, di ba? Tapos si Maria Luisa Petrona. Ako iba, panlalaki. Vicenta.
Oo nga. Alam niyo, Vicky lang kami ng Vicky, pero pagka yung complete name niya talaga, Vicenta. Ano ba ang kwento behind Vicenta? Panglalaki talagang pangalan yan eh. Teacher ko nga sabi, Vicenta, anong pangalan ng mother mo? Siyempre, proud ako. Virginia po. Sabi ba naman eh. Hindi ba kayo nagkapalit ng pangalan ng nanay mo? Oo nga eh. Siyempre, sumbong naman ako, Nay. Sabi nung teacher ko, hindi daw ba tayo nagkapalit ng pangalan? Tapos sabi sa akin yung mother ko, sabi mo sa teacher mo, pangalan ng Saint yun. Correct. Di, ako naman, dahil ayoko nang, para nabully ako, di ba? No? Ni-research ko yung Vicenta. April 5, Saint Vincent Ferrer. Patron of priest, di ba? Oh, parang asaya-asaya ko na. Tapos hanggang sa nalaman ko, ito palang saint na to, ito may pakpak, ito may nikan, tapos nagbabilocate. Ako sabi ko, sana ganun din ako. Mag-bilocate sa dami ng schedules ko ba? Parang lang pupuntahan ko, no? So, Yun. parang naging patron mo din, si Saint Vincent Ferrer. Oo, yun. Kaya, nag-ano din ako sa kanya. May image ako ng Saint Vincent Ferrer, yun. O, bihira yun eh. Oo. Bihira kasi yung image niya, di ba? Pero somewhere in Pangasinan ba, parang may malaki sila doon na shrine ng Saint Vincent Ferrer. Yung parang mga angel talaga, di ba? Oo, pinuntahan namin actually, ni-request ko yung kila sister, no, sa Notre Dame nung mag-retire. Sabi ko, gusto ko makapunta doon, punta tayo. So, pumunta kami doon, pero hindi na yung exact na date niya. Kinabukasan na kasi madami daw tao. Laki-laki, ang ganda. Oo, may image siya na pinakamalaki sa Guinness Book of Records. Correct, Yun, sa Saint correct. Vincent Ferrer. So, proud tayo dyan. Kasi Yes, in the of course. Philippines yan. In the Philippines. Pero hindi kasi masyadong sikat sa atin si Saint Vincent Ferrer, di ba? So anyway, growing up, naabutan mo pa ba lolos and lolas mo? Mayroon akong 2 lolo, 3 lola. Ang naabutan ko doon yung lolo ko na sundalo. Yun. Panakot ko yun, Ate Grace. Kasi maliit ako, di ba? Oo. So parang yung nakikita sila na buli-buli, ganyan. Tapos pag sinuloko ko, sasabi ko, susumbong ko kayo sa lolo ko. Hanggang tumanda ako. Ginamit ko yung... Ikaw pala original no na isusumbong kita sa lolo ko. O, sumbong kita sa lolo ko. Tapos sabi niya, alam mo, lolo ko, sundalo. Kaya iba, uy, magpakabait ka, sundalo lolo. Pero during the time, patay na lolo ko. Patawad po. Pinanakot mo pa yung lolo mong nananahimik. Buti na lang di ako minulto. Pero paborito ka ba ng lolos and lolas? Si lola ko sa father side, favorite daw ako. Kaya nung nilibing siya, naka-red. Ako lang ang naka-red na baby. Natandaan ko, yun lang ang natandaan ko sa kanya. Si lola ko naman, yung isa, sa mother side, maaga siya kasi namatay. Pero klaro sa akin na siya, mabait, yun, tahimik na tao, yung ganun ba. Tapos yung isa kong lola, yung step lola ko, naabutan ko siya, sinasama pa niya ako magsimba. Ayun. Oo, yan. So parang lolos and lolas, parang yan yung distinctive role ng mga grandparents, no? Lahat ng mga recollection na naaalala ng mga guests namin, Vicky, laging lolo and lola, dinala sila sa simbahan. So parang ang equation pagka grandparent ka na, malapit sa simbahan. Sa mga magkakapatid naman, ikaw ba ang pinakamaliit sa inyo? Ay, Ate Gaines, pag ganyan, dapat ganun. Ako yung gitna. Ganon? Okay. Ako yung pinakamaliit kasi ang pinakamatangkad Gitna ka, pero pinakamaliit. Yes. At maliit din ang kuya ko, mataas yung matangkad si ate, mga ganun ba? Oh. Yung mga basbata sa amin ang So pag kayong mga maliliit, side ng mami mo ang namana. Oo. Pag yung matatangkad, sa Side daddy ng mo talaga. So hindi ka naman nakatikim ng mga, ano ba mga laro ninyo nung magkakapatid kayo nung araw? maganda yan kasi ako, nakikipaglaro ako sa mga lalaki. Lalaking laro ang ginagawa ni Vicenta. Nagkakarate kami. Baril-baril kalaro yung Ano pinsan bang laro ko. yan? Karate-karatihan. Pero meron isang magandang laro kami ng mga kapatid ko, yung titeacher-teacheran, gano'n. Ang nakakatuwa, meron akong manika, maliit lang, pero kumukuha ko ng panyo, nilalagyan ko siya ng cake. Talaga may cake Pero, pa. oo, teacher, pero ang laro namin, yung may misa, yun Aba. ang pare. Pero ang nagbibigay ng communion, ako, body of Christ, yung gano'n. Yung Talaga? laro kaming gano'n ng mga kapatid ko. Ako, alam mo, kakaiba ka ha. Kasi ang mga naging guest namin dito sa 20%, yung pare, nung bata pa, nagpapari-parian. Pero ikaw, assistant ka na ng pare. Sinali mo yan sa laro. Lolos and lolas, kakaiba to. Kakaibang level ho si Vicenta, di ba? Na pati pala yun, sinama mo sa laro, ha? Nang bata ka pa na talagang ikaw ang mag-a-assist
sa pare. Correct. Pero sa inyo, wala ba nagpare, wala ba nagmadre? Si tatay Ikaw, ko. pinangarap mo ba yan? Ang tatay ko ganito yun eh, magpapari siya, papasok sa seminaryo ngayon. Pero the day before, nasunugan sila. Oh. Yun, nag-istorya ni tatay, so hindi siya natuloy sa So, seminaryo. papasok na sana siya. Ibig sabihin, pasado na siya. Yes. Pupunta na lang siya, magre-report na siya. Yes. Pero, Tatay. nasunog ang bahay. Eh, marami Talaga? silang magkakapatid. Yun. So, hindi siya natuloy sa seminaryo. Si nanay ko naman, devoted talaga kay Mama Mary's, Our Lady of Lourdes, kay Santo Niño, yan. So, pareho sila ni nanay at tatay ko na religious. Tapos si tatay ko, member siya ng Concilio, Silent Arms of St. Joseph, sa Gagalangin, sa St. Joseph Gagalangin. So, Taga-Caloocan ba kayo? Actually, taga-Tondo kami, Ate Gaines. Tondo. Ang Gagalangin ay Tondo pala, hindi pala Opo. siya Caloocan. Tondo, Manila. Yan. Yes, Tondo. So, yun pala ay malaking bahagi ng buhay ninyo. Hanggang ano ko doon, hanggang nagtatrabaho na ako doon kami nakatira. Oh. So, mag-shoutout ka sa mga kapitbahay niyo doon. Hello po, ang mga taga St. Joseph Gagalangin. Kumusta po kayo dyan? At actually, nandun pa yung iba kong mga kasama sa choir, sa mga katikista, nandun pa rin sila. Hello po sa inyong lahat. At matatanda na rin sila ngayon. Oo, sigurado ako. At manood kayo. Ay, masaya dyan. So, at least hanggang ngayon active pa rin sila sa parokya. O yung iba, pati yung mga anak nila, mga apo, nandun na rin. Ayun, nagsaserve na ng simbahan. So, balikan natin yan, laro-laruan mong karate-karate. Tapos yung nag-a-assist ka sa pare, Pare, di ba? Tapos nung lumalaki na kayo, ano ka ba? Prim and proper ka ba? O tomboy-tomboy ka? Kasi puro laro mo, laro lalaki eh. Eh kasi uso po doon yung Charlie's Angels. Yun. So ang feeling ko, kung hindi ako si Farrah Fawcett, mahaba buhok ko noon eh, kulot-kulot. O kaya ako si Kate Jackson. Yun. Wow. Kasi magaling siya di ba, mga action. Tatlo yan eh. Sino yung isa? Cheryl Ladd? Wow, yun, tama. Uy, kilala ni Ate Gaines. Charlie's Angels din ako. O, di ba? Tapos, kaya nung high school kami, sabi, anong gusto mo maging, di ba? Ay, gusto ko maging pulis. Kakaiba ka talaga, Vicenta. Etong Pulis na mga naman ang pinangarap. Diba? Iba naman. Itong mga kaklase ko ng mga lalaki, nakigaya, pulis din sila. Pero sila'y natuloy magpulis, actually. Oh. Pero may kakaiba po sa akin talaga. Kasi nung high school ako, Ate Gaines, pag mahilig akong malate, sa totoo lang, ng high school, lagi po ako late. So ito ngayon, pag na-late kami, hindi kayo makapasok, di ba? Wala akong pasok sa first period ko. Eh, advisor yun. Ang gagawin ko, pag pinapasok na kami, diretso ko sa religion room. May religion room po kami dati sa public school. Pero meron din yung sa ibang religion doon. Anyway, pag may mga estudyante doon, kung anong level man sila, pag mga late doon tumatambay, kukuha na ako ng stories of saints. Aba, kikwentuhan ko sila, Ate Aba, Gaines. teacher-teacheran Oh, ka diba? na agad. Ginagaya ko yung mga katikista doon. Eh, wala pa naman yung oras ng katikista. So, ako yung nagtuturo. Tapos may gitara doon. Nakikigitara ako. Yan. Siyempre, ang una ko alam na ako, tugtog, Cordero ng Diyos. Kakaiba rin kakaiba. So, yun po. So, ang nangyari, itong kapatid ko, binalita niya kasi nagbibiroan na kami. Sabi niya, alam mo si Ate Vicky, paglaki pala niya, gusto niya, yung maging siya, yung rebulto niya, may hawak siyang barel, may hawak siyang Bible. Kakaiba. Kakaibang rebulto yan, no? So, siyempre, hiya ako sa parents ko. Kasi kakaiba nga kayo, natuwa siguro siya na pinento niya yun. Ganun. Alam mo naman nung bata pa. Pero balikan natin, paano ka nakalusot sa advisor mo? Pag nakita ka na niya bang nagtutugtog ka doon ng Cordero ng Diyos, pinatatawad ka na niya? Ay, alam mo ba yung advisor ko na yan, nakakatuwa. Tinawagan si nanay. Naku, yung anak niyo po, laging nalilate, ganyan-ganyan. Siyempre, nagulat yung mother ko, nasermonan ako. Pero sinabihan siya ng teacher ko na, pero ang maganda po sa anak niyo, nakatambay po doon sa religion room. At nagtuturo ng dasal, ganun, nagtuturo ng gitara. Yun, doon ako simula ng pagiging katikista ko na hindi ko alam. Oo nga. So mga ilang taong kanyan, Vicky? 13 years old. Grabe. So talagang medyo kakaiba, no? Magkahiwalay na magkahiwalay eh. Pulis-pulisan, tapos biglang naging katikista ka, di ba? By accident. Na hindi mo nalalaman, parang natural na sa'yo na lumalabas
class. So parang yun ang naging saving factor mo na lagi ka nagle-late, habitual late comer ka, cutting classes ka na, umpisa pa lang, no? Kasi wala kang first period, laging doon ka na sa religion class ninyo. So nakita ba ng teacher mo yung potential mo sa pagkakatikista? Oo, actually, tuwan-tuwa siya sa akin eh. Gusto na nga niya ako maging anak. Talaga? Oo, tapos para matulungan niya ako dahil late absent, pumasok ka sa isang section doon sa vacant period mo, doon ka mag-attend ng klase mo sa akin. Ano pa naman yung P6? Hinanapan ka na ng espasyo. Oo. Pero bakit ka ba naman nalilate? Tamad akong gumising maaga. Hindi kaya ng powers mo talaga yung first period na yon. Oo. Tapos kailan ka naman nag-ambisyon na iaayos mo na yung buhay mo, anong career na ang hahanapin mo? Actually, ano nga ba yung pinangarap ko noon? Kasi napakasimple ng pangarap ko. Gusto ko, simple lang. Maging misyonaryo ako, punta ako sa ganitong lugar, uwi ako, andun yung nanay at tatay ko. Ganun lang yung nasa isip ko. Mission na talaga Mission ang nasa isip mo. Hindi mo naisip na maging professional, career woman, hindi ganon. Hindi. Pero may balak kasi ang Diyos eh. Sabi ko nga, gusto ko, ganito sana ako, no? Pero, alam mo yun, ayoko maging teacher eh. Si Lord ang gumawa ng paraan. Kasi, dahil malapit nga ako sa mga katikista, kasi mahilig magdasal. Kasi, alam mo na yung parents ko, araw-araw na lang, dadaan na ng palengke, may simbahan, papasok pa, ganun kami. So, natutunan namin magkakapatid yun. So, sabi ganun ng katikista. Sa prayer group namin, sabi, may kailangan namin ng katikista, baka gusto niyo mag-volunteer, di ganun. So, volunteer naman ako. Anong gagawin? Mama, anong gagawin? Punta ka sa Paris Priest. Tinamaan ako ni nanay ko. So, volunteer catechist muna yan. Pero ano ka na yan? Magka-college ka na. Kasi nung nag-college ako, pasensya na kayo mga lolo't lola. Baka madinig na mga apo nyo to. Mayabang po kasi ako. Pag mataas ang grade ko, ang feeling ko, ang tali-talino ko na. So, hindi ako nag-aral masyado nung college. Kasi matalino ka na nga talaga. Feeling ko eh. Pero anong course mo noon nang nagtatali-talinuhan ng isang Vicenta? Gusto kasing kumuha ng P6, major in P6. Ayaw nung school. Hindi, social science, social studies, parang gano'n. Tamad ako, ayoko. So, parang laro-laro lang, pasok dito. Hindi mo seryoso. Ate Gaines, scholar ako noon. Wow. Kaya ako mayabang. Yung lagay na yan, talagang hindi mo pa seryoso yan. Tapos, dahil tamad na po ako, syempre hindi na ipapasa ng teacher pagka ganun. Papasok ka, exam na pala, hindi ka nag-aral. But anyway, mahilig ako magbasa. So kung ano yung nabasa ko, yun yung sinasama ko kung reporting or what, ganun. So ang nangyari, nabaksak ko. Sabi, nakita nung kapatid ko yung yung grades ko, ate, ang dami mo palang baksak. College yun bakit ganyan? Parang hindi ka nawawala ng pag-asa. Alam niyo po ba kung anong sagot ko sa kapatid ko, the younger sister ko? Hindi naman dyan natapos ang mundo ko. Buhay pa naman ako. Ganun kasimple lang sagot ko. Hindi naman yan ang katapusan ng lahat, sabi ko sa kanya. Pero sa totoo lang po, hindi na po ako nag-enroll. Bali, 1 year po ako hindi nag-aral. Ano pinagagawa mo noon? Tingin, sa totoo lang, naglalaba ako ng damit namin. Sa hapon, namamalansya ako. Ako, yan ang buhay mo ngayon. Kasi tigas ang ulo Sabi, syempre nag-alala yung nanay ko. Bigay siya ng pera kay tatay. Dalhin mo yung anak mo kahit sa eskwelahan, i-enroll mo yan. Di ba? So, yun ang buhay ko nung, ewan ko ba, ba't ganito, no? Pero si Lord, dinadirect niya ako sa tamang landas, So, pero sa kwento mo nga, hindi ka nawala ng pag-asa. Parang tinuloy mo yung buhay mo. Hindi naging mabigat sa'yo na, hindi na natatapos sa lahat. Hindi nakatapos. Pakialam sa akin. Hindi naman ikaw nagpapakain sa akin. Ganun. Yung napaka-positive ko sa lahat ng nangyayari sa akin. Parang, pag sinabi lang, ganyan ba yung anak niya, no? Napakapayat. Isip-isip ko, bakit? Ako payat, ikaw hindi man. Ganun ba? Kasi talagang sobrang ko, Ate Gaines, sorry. Ganun talaga ako Tapos, so, pinasok ka talaga ng mami mo. Nagawa na sila talaga ng paraan na hindi ka maiiwan dito. So, kahit anong course. Siyempre, parang gulong-gulo na ako. Kahit anong course. So, nag-enroll ako. Pero bago ako naka-enroll doon, nag-a-attend na nga ako ng volunteer. Oo, yun. Hanggang sa, kahit nag-aaral ako ng college,
pag summer, merong formation ng katikista. Yun po. Doon po, kasi sabi ko sa nanay ko, ayoko nga mag-teacher, kakinuha ko pa noon. Ano ba yun? Yun sa management, yung ganun. Wala rin naman. Kasi hindi nga doon yung loob mo. Kaya nga, pero- So, sineryoso mo na itong pagiging katekista. Oo, So, nag-institute ka na talaga for Oh, catechist. sa Diocese of Manila, Archdiocese of Manila po yun. So, bali, imbis na 4 summers, ito na naman, yayabang na naman si Ate Vicky. Ako, imbis na 4 summers, naka 2 summers na po ako. Kasi, syempre, para sa Diyos yun talagang pinagporsigihan ko na eh. Ang bait ko po noon, sa totoo lang. So, under yan ng parokya? Doon pa rin sa scholar ako ng gagalangin? pare. Oh. Ate Gaines, lahat Sino pinu- bang pari yan nung nabubuhay pa? Si Monsignor Pacifico Mendoza. Ay, hindi. Monsignor Feliciano Santos. Buhay pa ba yan? Wala na akong balita. Wala na. I-research ko yan, Pero Ate at Gaines. least siya yung nag-sponsor sa'yo, Yes, siya yung nga. nagtiwala sa Kasi akin. siya yung mag-a-approve di ba? Oo. May endorsement yan eh. Hindi Correct. naman kahit gusto mo, pwede. At May endorsement. Sinamahan ako ni nanay doon. Habang ini-interview ako ni Monsignor, si nanay ko nandun sa may simbahan, nagdadasal. Dadasal. Parang siguro sabi niya, Lord, bahala ka na sa anak ko. So in other words, Vicky, pag bukasyon pala ang pinag-usapan, hindi lagi itong bahagi ng pangarap. Oo. Mukhang ang Diyos, parang may disenyo siya kung saan ka talaga dadalin. Correct, Tama ba? correct, Ate Gaines. So, actually sabi ko, ayoko maging teacher. Pero alam niyo po ba, nagulat na lang ako. Yung palang pagiging katekista ay nagtuturo na ako, teacher na ako. At may isa po akong kwento dyan. Pumunta kami katekista na po ako nung pumunta kami ng palengke ni nanay ko. Habang naglalakad kami, sabi nung bata, Nanay, teacher ko sa Diyos. Wow! Isipin nyo, teacher ko sa Wow. Diyos. Di sabi ng nanay ko, anak, ikaw yung tinuturo ng bata. Tapos, kasi sabi ko sa mga bata, pag nakita nyo ako, kaway-kaway lang. Madami. Tapos kinawayan ko, kumaway naman yung bata. Tapos sabi ko, initian ko siya, tapos sabi ng nanay ko, anak, ayusin mo yung pagiging katekista mo, ha? Ganun, So, isipin nyo yun na napakalaking bagay na tawagin kang teacher ka sa Diyos. Kaya dapat magpakabait talaga ako, Ate Gaines, kasi nakakahiya sa Diyos, di ba? So biglang yun wake up call sa'yo na teacher ako ng Diyos. O di ba? Yun ang Di ba? kategoring sinabi ng bata sa'yo. Doon pa yun, nandun ako dun sa gagalangin kasi Anyway, masaya yung feeling na gano'n kasi kaya dapat maging thankful ako na binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na maging katekista. Kasi ang katekista ay nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos sa mga bata. Sabi nga, hindi lang yun sa salita, dapat sa aksyon. Kaya naku, sana po maging totoo talaga ako sa aking buhay. So yung unang assignment mo, anong grade level yung mga bata na kinatekize mo? Nagsimula kami sa grade 6, sabay-sabay kami mga katekista sa gagalangin. Grade 6 yun. So lahat kami, kung 10 kami, 10 section yan, diretso yan. Isipin mo, 15 minutes, Ate Gaines, magtuturo ka ng katekismo. So yung time na katekista ka, hindi na pareho nung panahon mo. Kasi kanina ang kwento mo, may religion room Oo. Tapos hindi iba-ibang room yan. Pag Katoliko, dito, sa iba, yung gano'n. Nung time na katekista ka na, iba na yung paraan sa public school. Public school. Pero sa elementary kasi ganun. Oo. Sa high school kasi, may nag-donate ng room for religious instruction. Okay. Oo, 2 room yan kasi for Catholics, yung isa para sa hindi Catholic. So nung katekista ka na, ang karanasan mo, 15 minutes na lang. O 15 minutes, tapos nadagdagan, naging 20 minutes, yung may oras-oras na, mga ganun ba? Yun. So humahaba na humahaba. Mahaba na. Oo, yun. Ang bukod sa grade 6, meron akong hinandle na grade 2. Yan. Grade 2 talaga yung na-assign sa amin. So nung time mo, ang first communicants ay anong grade? Grade 3. Kami, sa amin yung grade 2, piniprepare namin sila for grade 3 na makapag-first communion. So hindi ka matanda, Vicky. Kasi noong unang panahon, grade 1 ang first communion, di ba? Pero ang ilabot mo na, piniprepare. Tama ba ako, lolos and lolas? Nung panahon na, unang panahon, ang first communion ay grade 1. Tapos, may ganon. Tapos nung dinevelop na, grade 3 na yung mas appropriate age para sa first communion. So, ito na. Wala bang mga nakakatawang insidente nung katekista ka na? Ay, meron. Ang galing. Nung katekista ako, nahiya ako nito kasi
Pagdadating ako, yung mga bata, alam niyo po ba, yung nagpapalakpakan? Wow! Wow talaga, ha? Ikaw na. Sorry naman po. Hindi kasi, ano pa ako noon eh, bata pa itsura ko noon eh. So siyempre parang Hanggang ngayon naman, bata ka pa rin Di tingnan. palakpakan sila. Ang gagawin ko, magtatago ako. Kasi nakakahiya sa nagtuturo. Nadinig ko pa sabi nung isang teacher nila, sabi ganon, ano ba kayo? Ba't andyan na po hindi sister tawag sa akin noon eh, ate. Si Ate Vicky po, andyan na po. Tapos sabi nila, ay ano, andyan yung ate nyo? Kapatid nyo ba yun? Ganyan, ano. Lalo ko nahiya doon sa teacher. Tapos sabi, hindi, eto na, tapos na magturo yung teacher. Tapos nung papasok na ako, abay, yayakapin ka ng bata. Tapos, sabi nung mga teacher sa akin, kamag-anak mo ba yung nagyayakap? Hindi po, ma'am. Sabi ko, gano'n. Natutuwa lang siguro sila. Tapos pagdating doon, yung iba nagpapalakpakan. Gano'n po minsan ang buhay ng mga katikista. Kaya sana po lahat tayo maranasan din natin yan na kung paano yung nararanasan ng bata ang pagmamahal mula. Dalo yun, sa atin lang naman dumadalo yun bilang katikista. Pero nararanasan ng mga bata, gano'n po. So ibig sabihin ng mabait ng mga bata nung araw? Oo. Yung mga nag-i-estudyante mo. namang Kasi hindi. well-loved ka nila eh. Meron din namang hindi, Ate Gaines. Kasi Meron din syempre, bang pasaway? Oo, meron din. Oo, meron pasaway na gusto niya, nandun siya lagi sa harapan. Yung habang nagtuturo ka, may naglalaro, nagbabaraha. Ako ba, stricto po kasi ko eh. Siyempre, apo ko ng sundalo. Habang nagsasalita ako, hawak ko yung turumpo, susunod ko sa bag ko, yung text. Kala ko nakilaro ka rin ng turumpo. Hindi, lalagay ko lahat sa bag ko yan, ano. Nag-aaral pa ako ng college nun eh. Kaya papasok ako, nabibit-bit ko yung mga laruan ng bata, hiyang-hiya ako. Sorry sa mga naging estudyante ko nun. Di ko na nabalik yung turumpo nyo, yung inyong mga text, sorry po. Kaya nahihiya ako, bubuksan ng guard, di ba? Papasok na ako, pagtingin, siguro sabi niya, ano ba itong babae na ito? Lalaro ba ito ng turumpo? Meron pang mga cards na gano'n. Yun po ang buhay ko nun. Pero bawal na yan ngayon, di ba? Di ka na pwede ng ganyan ngayon. Yun. Tapos ano pa ba yun? So malaking panahon ng buhay mo, na-develop ka as a catechist talaga. Yan na naging buhay mo. 8 years ako noon na catechist. At ano yun, prime of your life. Kabataan mo tayo, doon ka nag-bloom. Yes, Ate Gaines, parang galing-galing ko. May hawak pa akong gitara. Oo, sabay-sabay Diba? lahat yan, nangyayari Oo, yan. oo. So anong nangyari at napunta ka naman ng Caloocan? Sa Caloocan kasi ganito. Sinubukan ko pong magturo. Ayaw mo nga ng teacher, di ba? Ayaw ko nasiyahan na ako. Oo. Ang nakita ko pong nakalagay sa newspaper kasi ganito, with catechetical formation. Aba, swak sa akin to. So, ginawa ko, sinubukan ko, sabi ko sa sarili ko, pag pumasa ako rito, ay, siguro papasa ako dito kasi meron akong catechetical formation. Tapos nakalagay pa, with teaching experience, meron ako noon. Alam niyo po bang pumasa ako? Pero bago, yun yung magandang istorya. Nagdasal ako ng ganito. Yung si Father Ben Carion, OMI, sumusulat po ako sa kanya ng mga jokes, ng article, dun sa kanyang article sa newspaper. Kasi mahilig ako magsulat-sulat eh. Tapos, pinapublish niya yun sa article niya. One time, nalaman ko namatay. Sabi ko, pupuntahan ko sa Our Lady of Grace sa Caloocan. Hindi ko alam yun, first time kong pumunta doon, tapos sabi ko pa, pinuntahan ko po siya. Nagkataon pagpunta ko doon, may dumating na mga nakaputi na t-shirt, tapos naka-black na pants. Mukha yata mga sakristan yun. Pala, seminarista pala yun, ano? Tapos nag-pray na ako kay Father Ben. Sabi ko sa kanya, Father, tulungan mo naman ako magkaroon ng trabaho. Yun na. Tapos, umalis na ako, ganyan yan. Nung nag-apply ako, hindi ko akalain, si Father Ben Carion pala, ay OMI priest, na sila ang may-ari ng Notre Dame of Greater Manila sa Caloocan. So doon po ako napadpad sa Caloocan. At doon kami nagtagpo ni Ate Gaines. Kaya ito ang magandang binabalik ka dati. Hindi lang basta ala-ala, kung hindi, saan ba nagsimula ang relationship mo with Lay Force? Siyempre, lolos at lolas, 40th year ng Lay Force. Kailangan nahahalungkat natin sa baol ang mga magagandang ala-ala. Tama, Ate Gaines. Alam niyo po ba, masaya ako nung na-meet ko ang Lay Force. Actually,
umpisa pa nga lang, parang 1997 yata yun. Nagbigay sila ng retreat sa mga employees namin. So nasiyahan ako doon sa ginagawa nila kasi related din sa pagiging campus minister ko the time sa Notre Dame of Greater Manila. So sabi ko talaga, nilapitan ko si Ate Gaines. Natatandaan mo ba, Ate Gaines? Sabi ko sa'yo, Ate Gaines, pag nag-retire ako, alam ko na ako anong babalikan ko. Sabi ko, kung hindi katikista, laypors ang pupuntahan ko. At sabi ko talaga po sa kanya, mga lolo't lola, tanggapin mo ko, ha? Diretsong pag-apply na parang sa pilitan, tanggapin mo ako, ha? Sabi ko sa kanyang ganon. But anyway, yung po kasi yung simula ng magandang relationship ko with laypors. Kasi hindi lang dun sa pagpa-facilitate nila ng retreat and recollection sa mga bata. Kasi alam mo yung treatment nila sa bata bilang anak, kapamilya ang turing. Tapos maski sa mga magulang pag nag-a-attend ng mga parent sessions, ay nakakatuwa po talaga. Alam mo yun, Ate Gaines, yung madidinig mo sa magulang na, "Ay, Ma'am Vicky, sino po ang speaker? Sino? Laypors po ba?" Ganon sila nagtatanong. Sabi ko, opo. Naku, gusto ko yan kasi para yung susunod ko sanang anak, ganon din sila din na maabutan nila na mag-attend ng retreat sa kanila. Ganon po. Vicky, parang sinasabi ng lolos and lolas, ang kwento yun, 1997 pa. Mukhang nabuo nga talaga yung next generation na kompleto yung mga anak nila. Marami po kasi kung natutunan sa kanila. Sunod-sunod po kasi yun eh. Hanggang anong year na nga ba kami natapos. Pero kahit naputol po yung mga sessions, may mga years din po na ini-invite namin ang laypors, si Ate Gaines, si Kuya Noel, at ang iba pa po namin kasama sa, Oo, kami kasama sa laypors. Feel na feel ko, Ate Gaines. Kasi po, pag nagpa-facilitate po sila ng retreat and recollection sa mga bata namin, meron din po akong role doon, hindi lang just to introduce them. Kasi I see to it na nape-prepare ko ang mga bata para yung feel nila yung kanilang recollection. Meron po kaming sessions na prayer na tawag, may adoration pa po ang mga bata. Amen. Ayun. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Naku, Vicky, parang mapipilitan kang bumalik sa susunod na Lunes. Kasi parang nagsisimula pa lang itong binabalikan natin na 1997 with Layforce. Pero marami pa hong revelasyon, no? Wala pa nga tayong age reveal ng ating bisita. Pero sa ngayon, ipapahinga na muna natin ang buong week natin. At promise, babalik ka sa Monday. Oh, sure. Para ituloy natin ang magandang kwentuhan natin. Pero ngayon ay ililid muna tayo ni Miss Vicky sa ating closing prayer. Okay po. So, manalangin po tayo ngayon, mga lolo't lola. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Heavenly Father, you inspired Saint Eugene de Mazenod to send missionaries to preach and live the gospel among the poor. We humbly ask you to strengthen our love for the most abandoned. Call also many new people to the path of oblate life. Arouse in them the desire to devote their lives, talents, and time to serving Jesus Christ and the poor. May many young men be sent as priests and brothers to serve those in need. Through the intercession of St. Eugene de Mazenod and the Blessed Oblates, may our family grow and grow in evangelical zeal. We ask this through Christ our Lord, Amen. who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, now and forever. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So thank you very much, Miss Vicky Ombre Bueno. We'll see you again next Monday. Bye.